Ang nakaraan. Dahil sa malagim na aksidente, ito ang naging dahilan para mabulag itong si Camille. Yaya Violi, ikaw muna ang magbabantay ni Camille ha. Dito sa hospital, may aasikasuhin lang ako. Sige po senyora, ako na po ang bahala sa kanya. Umalis na itong si Elsa sa kwarto habang naiwan naman sina Camille at Violi. Camille, ito na ba yung bahagi ng iyong plano? Yaya Violi, totoo talagang nabulag ako. Hindi ito isang pagpapanggap lamang. Paano na yan, senyorita? Di ba ang sabi mo na magpapanggap lang ang gagawin mo? Pero bakit naging totoo ito? Ewan ko, Yaya, kung bakit ito nangyari. Kaya mas lalo akong hindi papayag na magpakasal kay Anthony. Dahil baka abandonahin lamang niya ako dahil sa wala na akong silbi. Senyorita, pwede nyo naman na ipagtapat sa lola niyo na hindi nyo talaga gusto si Anthony. Maunawaan naman siguro ng lola mo iyon. Maya-maya pa, may kumatok sa pinto kaya naman ay pinagbuksan ito ni Yaya Violi. Oh, Jude, anong ginagawa mo dito? Manang Violi, pinapapunta po ako dito ni Senyora para ibigay sa inyo itong mga prutas. Sige na, Jude. Pumasok ka na sa loob. Maraming salamat, Yaya. Ma'am Camille, kumusta na po kayo? Ikaw ba yan, Jude? Ako nga po, ma'am. Heto, wala akong maaninag kahit liwanag man lang. Huwag kayong mag-alala, Senyorita. Bilang pagtulong ko sa inyo, gagawin ko rin ang makakaya ko para suklian ang mga natulong mo sa akin. Kumusta naman ang trabaho mo sa mansyon? Hindi ka ba nahihirapan? Ayos lang po, Senyorita. Samantalang nag-uusap naman sina Anthony at Elsa. Lola, matutuloy po ba ang kasal namin ni Camille? Oo naman, Anthony. Pero kailangan mo nang gumaling si Camille bago kayo ikasal. Pero Lola, mukhang matagalan pa ang lahat eh. Anthony, hindi naman kailangan magmadali, hindi ba? Kung talagang kayong dalawa ang para sa isa't isa, matutuloy iyon. Sa ngayon, kailangan mo na akong tulungan para sa operasyon ni Camille. Magkakahanap tayo ng isang specialist na doktor. Sige Lola Elsa. Samantalang habang lumabas muna itong si Yaya Violi ay nag-usap naman ng masinsinan ang dalawa. Alam mo, Senyorita, maswerte pa rin kayo dahil maraming nagmamahal sa inyo. Isa na ako doon na malaking pagkakautang sa inyo. Pwede ko bang mahawakan ang inyong mga kamay? Oo naman, John. Pero bakit mo kailangang hawakan ang aking mga kamay? Gusto ko lang kasing mabigay sa inyo ng lakas ng loob. Salamat talaga, John. Pwede mo ba akong itayo saglit? Medyo nangangalay na kasi itong katawan ko sa kakahiga eh. Nako, Senyorita, baka kung paano ka. Please, kahit ibangon mo lang ako sa higaan. Dahil mapilit ang dalaga, kaya naman agad itong hinawakan ni Jude sa kamay at balikat para makatayo ito. Ngunit sa pagtayo ng dalawa ay bigla itong napasubsob sa dibdib ng binata dahilan para pagyakapan ng dalawa. Pasensya na ma'am, hindi ko po sinasadya. Sorry din. Jude, medyo na out of balance lamang ako eh. Oh, anong ginagawa niyong dalawa? Senyorita, Jude. Yaya, ito kasing si ma'am. Gusto niyang tumayo. Jude, salamat sa paghatid mo nitong mga prutas. Pwede ka nang bumalik sa mansyon para gawin yung mga hindi mo pa natapos doon. Sad naman ni Yaya Violi sa kanya. Sige man ng Violi. Ma'am Camille, babalik na ako sa mansyon. Habang palabas na itong si Jude sa ospital, bigla na lamang nag-ring ang kanyang phone. Wala siyang idea kung sino ang tumawag sa kanya dahil wala naman itong ibang kamag-anak. Maliban na lamang sa dati nilang abogado. Hello? Sino to? Mr. Jude Saavedra. This is Attorney Punsalan. Mayroong ibabalita sa iyo tungkol sa pag-aksidente ng mga magulang mo. Alam mo, nag-hire ako ng investigador at nalaman kong hindi aksidente ang nangyari sa kanila. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo, attorney? Kung ganun,
may nagplano ng lahat ng ito. Mr. Saavedra, meron kaming motibo kung sino ang mga salarin dito pero kailangan pa namin ng karagdagang ebidensya. At isa pang good news, pwede nyo pang mabawi ang kumpanya at ari-arian na kinuha ng bangko sa inyo. Naku, kung ganoon attorney, isa yung magandang balita para sa akin at malaking pagbabago sa buhay ko. O sige Mr. Saavedra, tatawag ulit ako sa iyo kapag kumpleto na yung nakuha ko mga ebidensya at babalik sa inyo ang lahat ng nawala sa inyo. Paglabas na Jude sa ospital, nakita niyang papasok naman itong si Anthony at nagkaharap sila. Aba, pati ba naman ang isang boy dumalaw pa sa aking magiging fiancé? Hoy ikaw, ayokong lapit ka ng lapit sa magiging asawa ko. Maliwanag ba? Anthony, bakit? Sino ka ba? Hindi pa naman kayo mag-asawa, di ba? Meron pang posibilidad na maagaw pa siya mula sa iyo. Aba naman, at marunong ka na sumagot ngayon sa akin. Ito ang tandaan mo ha. Kapag naging asawa ko na itong si Camille, tatanggalin kita sa trabaho mo at babalik ka kung saan lupalop ka nang galing. Anthony, yan kung magiging kayo nga. Pero paano kung isang kaharap mo ngayon ang siyang totoong magiging asawa ni Camille o ti Falcon? Nagpapatawa ka ba? Isang boy? Utusan sa mansyon? Maging asawa ni Camille? Hindi ako papayag doon. Ano? Hindi ka papayag dahil gusto mong ikaw lang ang magmana ng arian ni Camille? Huli na kita, Anthony. Narinig ko mula sa iyong bibig ang balak mo siyang pakasalan dahil lamang sa mana niya. Kung tutuusin nga pwede ko nang sabihin sa kanya Pero, tinitiis ko lang ngayon. Ano? Nagpapatawa ka ba? Nasaan ang ebidensya mo? Kilala mo ba ako kung sino itong binabangga mo? Ako si Anthony de Guzman, isang kilalang negosyante dito sa lugar. Isang utusan ka lang sa mga tauhan ko. Timbog ka na. Kaya ang mabuti pa, tumahimik ka na lamang dyan at bumalik ka na sa lugar mo. Umalis ka dito. Dali. Umalis na lang itong si Jude at sumakay na lamang ito ng taxi patungo sa mansyon ng mga Montefalcon para tapusin ang kanyang trabaho sa loob. Pero isa ngayon sa nagpapalakas ng loob ni Jude na magkaroon pa siya ng pagkakataon para muling maibalik ang mga nawala sa kanya. Pagdating sa mansyon ay sinalubong siya agad ni Senyora Elsa kung nabigyan niya dito ang prutas na pinamili nito. Samantalang pagpasok naman ni Anthony sa loob ay hindi niya inaasahan na may nagbabantay pala kay Camille. Camille, kumusta ka na? Gumagawa kami ng paraan para makapagtagpo ng isang espesyalistang doktor. Violi, pwede mo ba kaming iwan ni Camille at mag-usap lang kami? Pero sir, pwede naman kayong mag-usap kahit nandito ako. Ang sabi ni Senyora, kahit anong mangyari ay hindi ko siya iiwan mag-isa dito. Violi, hindi naman siya mag-isa Nandito naman ako. Gusto ko lang siya makausap and beside, boyfriend niya ako, hindi ba? Basta Mr. de Guzman, hindi ako alis dito. Hindi ako papayag sa gusto mo. Magalit man kayo sa akin pero hindi ako aalis. Dahil sa labis na pagkainis ay kusang umalis na lamang itong si Anthony dahil medyo nabadrip ito sa ginawang pagtanggi ni Violi sa kanyang request. Ano kaya ang plano ng lalaki? Bakit kailangan pa niyang lumabas si Violi sa kwarto para lang makausap ng sarlinan ang nobya? May bala kaya itong masama para sa dalaga? Ano kaya ang gagawin ni Jude kung matuklasan nito kung sino ang may pakana ng pagkawalan ng kanyang mga magulang? Kaya naman mga kaibigan, huwag nating kaligtaan sa ating part 5 ang sunod na kwento sa ating bidang si Camille. Abangan natin ang ating part 5.